isa na namang 2-0 or kung papantayan ito ng Twisted Minds. Mukhang delikado dito yung Twisted Minds kasi pretty much the same idea ng draft na ginawa dito ng Homeboys. Pero wait! Is that what I think it is? Hindi natin nakita yung last pick! It's a Leomord! Oh, Tama ba to? this is a Leomord! Sa wakas! It finally happened! Ang tagal ko na to. Okay, Ano? pwede na tayo! Pwede na natin gawin, Brigida, yung gusto natin gawin. Tagal na. Mamaya na siguro. Mamaya na lang. Sige, Mamaya na lang. Binilangan ko ni. Grabe, okay. Ngayon, gusto ko sabihin sana, yung Farsa, problema. Okay. Pero ngayon, may Leomord dito si Hoda at Twisted Minds. Okay. Ay nila lasunin eh. Pero, yung sinabi mo, yung sinetapan mo kagad dun sa magandang intro mo, may Ruby kasi. Yes. Yung Don't Run Wolf King, sobrang laki ng halagayan para masira yung tempo ng team fighting ng Twisted Minds eh. Kahit unting-unting oras lang, sapat na yun. Considering na ang tataas ng mobility dito ng mga members ng Homeboys. So, bigyan mo lang sila ng kaunting oras. Yeah. At si Sepat ay kadalasan naman nagsistick with the tanky item builds on the Ruby XP niya. So, siya talaga yung pwedeng mag-serve dito as tagaharap at tagasalo ng mga karamihang ng magiging damage dito ni or ng Twisted Minds. And basta hindi mo siya agad-agad mapalo, which is likely naman masusustain niya since yung innate spell vap din, plus yung kunat na meron ng Ruby. Kasi, ayan, compared to Sword, ngayon pa lang, nakikita na natin yung amount of damage na nai-inflict nila Kufin and nila Oda. Troll. Yeah. At saka yung Leomord na yan, naka-Warcry siya, parehas dyan sa Roger. So, same idea, yung Roger at yung Leomord gusto nila maghintay. Nakapag last hit dun sa EXP Crab naman, si Hoda. Pero konting laman, parehas level 4 naman yung dalawang jungler. At makakatabla naman sila in terms of the XP. Yung mid lane minion wave nabigay sa dalawang roamer, pero si Troll mauuna na meron siyang Minoan Fury. Sepat nandito na para tulungan dito si Zorn. Chibi malapit na rin para makapag-contest. Lamang na siya sa level. Sepat mukhang meron siya makahatak doon, isang miyembro ng Twisted Minds. Si Sanji mahuli dito pa rito na yung kabayo ni Hoda. Tadigidig. Pero tignan mo, dahan-dahan. So hindi siya tadigidig na tadigidig. Oh! Come in! Pumasok, kinamit naman yung ultimate ng Ruby bilang isang Valentina, pero siya naman yung mga counter dito. Hoda mapipitas ng sipa ni Zorn. Sino may kailangan ng kabayo kung meron naman kayo taga martial arts? Sepat na huli si Coffin. Si Troll sinusubukan niya para hindi siya mahuli dito. Makakatakas siya. Ginamit yung motivation roar. Makakapag-heal, pero si GP makakakuha ng pagong. At pakiramdam ko ay ang unang turtle fight na yon ay statement na agad sa kung gaano kalaki ang magiging impact ng napag-usapan nating Don't Run Wolf King. Kasabayan pa yun nung napakataas na damage output na sumasakto mula kina Udil and of course Zorn na as we mentioned, gusto talagang mag-lean towards yung palo na Cho. Yung itemization na meron ka ring kahit pa paano parang additional na kakayahan magbabad o at least mag-poke din dito sa mga members ng Twisted Minds. So now, as you can all see sa ating mga harapan, Grabe talaga. ayan na ang pinaka-importanteng ingredient ni Zorn sa bawat kalaban. May pamilya buff eh. Kung may pamilya buff ka na lumipat dito hanggang Riyadh, Saudi Arabia, pero grabe si Zorn, sinipa si Troll pabalik ng Malaysia. Ganun lang kagad yung combination nila. Sipa, Burst, at TP. May bago siyang combo. Ano? Recall, Way of the Dragon. Recall. Maraming recall. Nabubulol na ako kasi ang importante ay Recall. dami nun. Mas marami pa siya dun sa combo na kinumit. Pero ito na, nagpumit na! Tinawag dito si Barbiel, sabi ni Barbiel, boss, masyado maaga ata, pero yung Twisted Minds sabi, hindi yan maaga, saktong-sakto yung laban natin. Yung Homeboys mag-force back dito, hindi nila mababasag yung Tori, pero nakapagkuha sila ng gold dun sa shield. Yep. Kahit papano ay malaking bagay yon, especially for Nets. Si Nets pa naman, yan yung sa Homeboys, pinakatahimik siguro nating pwedeng i-consider na player, lalo pag in-game. Kasi yung out-game, ibang usapan yon. Kapag kapanayan mo si Nets, marami rin siyang mga maiinit na mga pahayag
na mamaya abangan din natin, lalo na kapag ka nagtapat sila ng Team Spirit. Kasi sabi niya nga ay super excited siyang makatapat ang Team Spirit. Pero wow, ang ating pagong ay nasa stage na rin. Oo. Ngayon ay pinipwestohan na ng dalawang teams natin. Oh, nakita yan. Joke lang, hindi ata nakita. Uy, pero meron na sipa na naman dito si Zorn. Kawawa naman talaga dito si Sanji. Hindi pinapag-ML. Pero Twisted Minds, kumagating sila. Pero double kill na dito si Odil. Si Chibi makakataka. Si Hoda, hindi niya ata aabutin yung tore niya. Nahuli na naman yung Don't Run Wolf King nga. Yung second skill ng Ruby. Nakakapagsira at basag ng tempo ng laban para sa Twisted Minds. Kamunti kang triple kill yun for Udil. Kinailangan lang niyang mag-rely sa mga basic eventually kasi nga ubos na ang kanyang mana. Pero nonetheless, ang isa sa mga pinakamahalagang bagay na nakita natin dito, aside from the Don't Run Wolf King, yung merong Jeet Kune rin dito si Zorn. Oo. Yung talagang pampigil nila sa kagustuhang tumakbo papalayo ng Twisted Minds. Grabe. At the Phantom Steed, hindi niya magkamit. Pero yun ang bawi ngayon ng Twisted Minds kay Zorn. Yung Twisted Minds ngayon, pag nakita nila si Zorn wala nang kasama, sige, ito na lang. Kanina pa tayo to, tinitipihan. Ay, naku, pero si Captain yung mahuli. Ito nga naman talaga yung problema pag para sa binigay mo kay Odil. Kontrolado na kontrolado niya yung sentro ng mapa. Pero si Hoda naman habulin dito sa likod ng tore niya. GB, Odil at saka si Sepat. Pinatay yung jungler ng Twisted Minds. Ito ay isang napakalungkot na laro para sa isang Leomord na gusto sana maging sobrang agro kasi katulad na lang yan. Isa na naman ang nasetapan and that's going to be Sanji na sabi mo nga hindi na pinaglaro ng MLBB at todo convert, todo objective din ang ginagawa ng Homeboys ngayon. Tila ba sobrang nagmamadali? Oo, sinasabi dito ni Sanji. Grabe, boss, ang hirap na. Kasi Pilipino yung coach nila, dyan si Coach Lyric eh. Oo. Grabe, boss, ang hirap naman mag-ML pag Homeboys yung kalaban, tas may Cho si Zorn, tas may Ruby si Sepat. Pero inarib yan. Oh, dalawa yan si Lyric at si Mike Sama pa na analyst nila. Ay, oo, si Coach Mike Sama. So, aray ko Grabe, naman! si Hoda, nahuli na naman. Kitang-kita mo talaga eh. Pag may informasyon at may vision dito si Odil, wala siyang hiya na gamitin yung feathered airstrike niya. Pero sa ilalim ng Torre, si Zorn medyo nag-asim, pero makakatakas siya. Habang si Chibi kinakalmot lang yung Torre, wala pang 8 minutes, basag na yung Torre sa gitna, yung second tower Oo. sa bottom lane. Gusto ko lang sabihin na 11-2 na yung ating kill score pero si Nets ay nananatiling 0-0-1. Oo. So siya yung, kumbaga, tumatrabaho lang din para dito sa kanyang kupunan na kapag kasumali pa sa team fight natin, mamaya ay hindi mo na alam kung gaano pa kataas yung damage na pwedeng ilabas ng Homeboys kontra rito sa Twisted Minds. And ayun na nga, may isa silang nahuli though. Speaking of damage, bawing-bawi kay Sepat. Okay, XP laner na wala doon, pero yung third turtle of the game pupunta dito para sa Homeboys. Grabe, kawawa talaga yung Ipin mo may kabayo yung Leomord pero yung prioritize niya gloves. Pero tama naman kasi kailangan nabon niya ata Sky Piercer. Oo, kailangan niya lang mag-build ng damage dito. Okay lang. Hindi pa natin sobrang ramdam. Pero aside from that, kasi hindi rin siya nabibigyan ng opportunities para iparamdam. May napapigop na naman dito pero si Hoda makakataka si Troll. Kaya naman yung One Fury para makapag-zone out. Yung knockup, yung damage, yung blazing the wind ni Nets. Ito naman si Kabayan Nets. Nakapag-double kill naman dito sa Riyadh, Saudi Arabia. May ka na triple kill pero mapaburstan siya. Kailangan niya mag-BMI out. Buhay si Nets. Okay. At dalawa ngayon ang napitas mula sa side ng Twisted Minds. Ngayon ay unti-unti nang nakakalapit ang Homeboys sa mga inhibitor turrets na kanilang hinahawakan. Madedepensahan nila ito kahit papaano pero maging yung Shockwave ay naproc na dito para sa unang or sa mid lane inhibitor turret nila at magmamanage lang ulit ng waves ngayon ng Homeboys dahil kung titignan at susumahin natin yung nakikita nating laban, hawak na talaga nila ngayon yung control, even yung lead. This is a 10k gold lead na tinitignan natin in just 9 minutes. So kada minuto, ilang gold ang naiipon ng Homeboys. Grabe talaga. Buong mapa, kontrolado. Gutom na yung kabayo ni Leomord eh. Oy. Hindi na hindi na bigyan ng pagkain. Pasensya na, Barbiel. Pasensya na, Barbiel.
Mahirap ang ekonomiya ngayon. Kasi lagi na invadean tayo, lahat. Kung saan tayo pupunta, andun naman yung feathered airstrike. Hindi, simple way to put it, hindi pinapalaro ng Homeboys yung Twisted Minds ng MLBB. At alam mo ba, yung improvement dito ng Homeboys at saka gusto ko dito rin i-highlight si Nets. Kasi katulad ng sinabi ni Francis OSX na na-meet ko si Nets sa breakfast buffet. Breakfast time sa buffet. Oo, pero dinner time na yun. Tapos tinanong ko siya na, oy Nets, kumusta? Sabi niya, nakapag-scrim siya. Hindi ko sasabihin anong team na scrimman niya. Pero nasabi niya, meron sila nakalaban or na-scrimman na team na sobrang malakas. Okay. Sasabihin ko lang, top tier. Ay! Sabi niya, tinanong ko, kamusta naman yung scrim? Sabi niya, kaya boss, nakakasabay. So, knowing that yung Homeboys, yung ka-scrim nila ay yung top tier teams ngayon sa torneo natin. Kaya pala nakita natin yung improvement talaga nila, na matulis yung laro, walang takot. Yes. At nagre-reflect yun maski sa kanilang pagiging kampante sa kanilang comfort picks. Hindi nila masyadong kinailangang magpalit o magbago. Ito yung signature tune naman ni Zorn. Oo. Alam pa rin naman natin yung threat ni Chibi on these kinds of junglers. Udil, nakafarsa pa nga, binalik yung nakaraan. Oo. Si Sepat, pinaninindigan tong Ruby, di ba? Pero nakikita mo pa rin yung performance nila and how they're able to actually show us na ganito sila formidable na naman sa ating torneo at sila'y kumakatok na nga sa base ng Twisted Minds. Double set ata to. Hintayin natin yung mga setup ni Sepat, yung setup ni Zorn. Tore lang muna, tinatrabaho lang Sepat! Grabe! Ang haba ng hila na dinala doon, pero dalawang miyembro ng Homeboys ay wala kagad. Twisted Minds, sinusubukan niya ata nilang depensahan to. Sanji mahuli, Zorn sinipa si Sanji at mawawala dito yung EXP laner at saka yung mid laner. Make it over as well para sa Twisted Minds. It is 3 down para sa Twisted Minds. Dalawa lang napitas sa Homeboys at titingnan nila, gusto na nila tapusin yung laro, pero kulang pa ata kasi wala si Nets, wala yung marksman nila, pero meron naman silang Roger. Hinihintay lang nila, pinofocus na lang nila yung base. JB, ang taas ng damage, wipeout para sa Homeboys, double kill for the Roger at ang panalo